Welcome sa ating preview, Morning Revival Preview. So ang schedule natin ngayon ay Week 13, Day 2 or Tuesday. So mga kapatid, mag-umpisa na ako. Meron tayo rito yung dalawang Bible verses. Psalm 2, 7 to 8. You are my son, today I have begotten you. Ask of me, and I will give the nations as your inheritance, and the limits of the earth as your possession. Hebrews 1:6. And when he brings again the firstborn into the inhabited earth, he says, and let all the angels of God worship him. Amen. So magaganda yung mga Bible verses natin. So yung Psalm 2:7-8, ito yung keynote ni Paul sa kanyang sulat sa Acts. You are my son, today I have begotten you. Sinabi sa atin yung today na yan yung resurrection ng Panginoon. At sa araw na yan, dineclare ng Ama, sa araw na ito, isinilang kita. At si Paul lang ang nakakita na yung today dito ay resurrection. Okay, so kung hindi kay Pablo, hindi natin malalaman na yung today dyan ay day of resurrection. So Hebrews 1:6 naman, so dito, sinasabi sa atin, yung tungkol sa firstborn, dinala niya yung firstborn into the inhabited earth. Siyempre si Kristo yan, ang panganay na anak ng Diyos. So dito sa message natin ngayon, ang daming mga magagandang bagay tungkol kay Kristo na mahalagang malaman natin. Kaya sana ang Espiritu Santo bigyan tayo ng talino para makita natin to. So mag-umpisa na ako magbasa. Psalm 2:7-9 is the declaration of Christ. This word was quoted by the Apostle Paul in Acts 13:33, indicating that Psalm 2:7 refers to Christ's resurrection. After being cut off, crucified, Christ, God's anointed one, was resurrected to be the begotten in his humanity as the firstborn Son of God. Through the same resurrection, all his believers were born with him to be his many brothers, the many sons of God. So marami nangyari nung nabuhay na muli ang Panginoon. So hindi lang ito tungkol sa nagbangon siya mula sa mga patay. Siyempre, yan yung resurrection na nagbangon siya mula sa mga patay. Subalit tungkol kay Kristo, maraming nangyari. Halimbawa, sinasabi sa atin, nung siya ay nabuhay na muli, yan yung araw ng kanyang kapanganakan. Nabuhay, tapos nagkaroon ng kapanganakan. Birth kasi yan yung resurrection niya ay isang birth. Na kung saan sinasabi rito, ito ang pagkasilang ng kanyang pagiging tao bilang unang anak ng Diyos o panganay na anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagkatao ng Panginoon, yun ay isinilang. Upang hindi lang maging anak ng Diyos, kundi sa kabuuan, maging panganay na anak ng Diyos. So, pwede natin hatiin yan sa dalawa. Yung kanyang humanity, bago siya nabuhay na muli, ay hindi bahagi ng pagiging anak ng Diyos. Bagamat perfect na yon, walang kasalanan, isang perfectong humanity, pero hindi pa siya anak ng Diyos. At yung bahagi niya bilang tao ay naging anak ng Diyos sa kanyang pagkabuhay na muli. So yun yung isang mahalagang kailangan makita natin dito. Kasi may mga bagay na nangangailangan ng matinding exposition para makita natin. Halimbawa si Pablo, nabasa niya yung Psalm, kasi Old Testament yun At nakita niya sa Espiritu na yung today, I have begotten you,
ito ay ang araw ng pagkabuhay ng Panginoon. No? Pwede natin sabihin na may isa siyang birth. Yan yung incarnation. Incarnation, birth din yan eh. At yan yung birth na involved si Mary. Na ang Diyos ay nagkatawang tao at naisilang bilang isang tao. Isang binhi ni David. Tao talaga yan na naisilang. Pero yung binhi ni David, okay, na siyang katauhan ng Panginoon bilang tao, hindi pa anak ng Diyos yun. Yun ay naging anak ng Diyos nung siya ay nabuhay na muli. So, yun yung una. Okay. Pangalawa, nung siya ay nabuhay na muli, okay, siya ay isinilang din bilang panganay na anak ng Diyos. Sapagkat ang Panginoong Jesus, bago naman siya nagkatawang tao, anak na siya ng Diyos eh. Anak na siya ng Diyos. Mula pa nung nakaraang walang hanggan, anak siya ng Diyos. Pero siya ay bugtong na anak ng Diyos. Pag sinabi mong bugtong, walang kapatid. Di ba? So, katulad sa atin ngayon, may mga anak tayo na bugtong, walang kapatid. So, ganyan siya. Bago siya nabuhay na muli, siya ay bugtong na anak ng Diyos. Subalit nung siya ay nabuhay na muli, siya ay naging panganay. Nang ibig sabihin, sa kanyang pagkabuhay na muli, nagsilang ang Diyos ng panganay na anak, no? At kasama rin ng maraming mga anak na walang iba kung hindi tayo. So, yan yung mga nangyari sa kanyang pagkabuhay na muli. Naku, ibig sabihin, dito nyo lang sa recovery lang natin malalaman itong mga bagay na ito. At ang nakakatuwa kasi, alam niyo ba, ang pinaka-interesting na topic talaga sa buong San Sinukob ay si Kristo. Ang mga bagay na katulad nito, okay, ay napaka-importanting malaman. Kaya nga nung nakaraan naalala ko, yung mga Pariseo, tinanong ng Panginoon concerning Christ. No? Concerning Christ. Yung tinanong niya, kung anak siya ni David, no? Bakit tinawag siya ni David na Panginoon? Concerning Christ yan. Nang ibig sabihin, wala silang alam. No? Kaya ang mga kaalaman, karunungan tungkol sa Panginoon, ay mga virtue to na kailangan matamo natin. No? So, noong nakaraan, hindi ba? Dapat meron ka virtue and then knowledge. Ito ay knowledge tungkol sa Panginoon. No? Kaya sinasabi ko, importante makita natin to. Ano nangyari nung nabuhay siya muli? Sinilang siya bilang panganay na anak ng Diyos. Ano pa? Yung kanyang humanity, isinilang din, naging anak ng Diyos. Lahat ng ito ay nangyari sa kanyang resurrection. Amen. If it were not for Paul, I do not think that we would be able to see that Psalm 2 speaks of the resurrection of Christ. Paul was able to see the Lord's resurrection in the Word. You are my son. Today I have begotten you. Paul applied the word today to the day of the Lord's resurrection. This means that Christ's resurrection was his birth as the firstborn Son of God. Jesus, the Son of Man, was born to be the Son of God through being raised up from the dead. Therefore, God's raising up of Jesus from the dead was his begetting of him to be his firstborn son. We need to realize that the Lord's resurrection was his birth. This is a crucial matter. So, huwag natin kalimutan ito. Nung nabuhay na muli ang Panginoon, ang Diyos ay nagsilang ng anak. No, ang isinilang niya ay ang kanyang panganay na anak. No, kaya, this sa verse kanina, ang ganda, sabi niya, when he brings again the firstborn into the inhabited earth, ibig sabihin, yan ay resurrection din yan. Yan yung araw na dinala niya sa sangkalupaan ang kanyang panganay na anak. No? Hindi ba nung nabaptize ang Panginoon, nag-declare ang Ama, this is my son,
in whom I am well pleased. Sabi niya, my son. Ibig sabihin, yun yung unang dinala niya, yung kanyang bugtong na anak sa sangkalupaan. No, na dineclare niya, anak ko to. Anak ko to. Pero nung nabuhay na muli ang Panginoon, nag-declare uli, ito ang aking panganay na anak. No? At pwede ko sabihin, kasama na tayong na-declare dyan. Kasi dahil panganay siya, tayo ang marami mga anak. Amen. Amen. Through this designation, the Christ who was already Son of God before his incarnation became the Son of God in a new way. Ang ganda nito, no? Before his incarnation, he was the Son of God only with divinity. So ito yung isang pagkakaiba. So may anak ang Diyos bago niya dineclare ang kanyang panganay na anak. Okay, pero yung anak niya ay si Kristo na meron lang divinity. No, kaya yung nung nag-declare ang Panginoon o ang Ama nung nung binautismohan ng Panginoon, sabi niya, this is my son. So ang dinideclare lang niya doon, yung bahagi ng divinity ng Panginoon. Kaya pala sa Biblia, mas maraming time na binabanggit na madalas siya ay anak ng tao. Okay? Okay, anak ng tao. Yun yung kanyang humanity. At kung dinideclare naman na siya ay anak ng Diyos, yun yung kanyang divinity. So, parang nagkakahiwalay. Pero nung araw ng resurrection, siya ay anak ng Diyos sa kabuuan, sa kanyang humanity at sa kanyang divinity, anak na siya ng Diyos. Ang kanyang humanity ay pumasok sa isang proseso na naging anak din ng Diyos. Kumpletong anak na siya ng Diyos. No? At in addition, panganay na anak siya ng Diyos. So ulitin ko, huwag kayong malito. Bago ang Panginoon, nabuhay na muli, siya ay anak na ng Diyos sa kanyang divinity. Yon. Pero dahil meron siyang humanity, kailangan maproseso rin yon upang maging anak din ng Diyos. At yan ay nangyari sa kanyang pagkabuhay na muli. Kaya sa kanyang pagkabuhay na muli, no, nagkaroon ng declaration, dinala ng Diyos, okay, ang Panginoon, okay, at pinakita niya sa mga anghel. Kaya yung mga anghel, sabi niya, sumamba kayo. Sabi gano'n. Yun, hindi natin nakita yun. No? Kailan ba yun? Naniniwala ko, yan din yung araw ng resurrection. Meron kasi mga bagay sa spiritual na hindi nakikita ng mata natin, pero hinahayag ng salita. Katulad itong Hebrews 1:6. No? He brings again the firstborn into the inhabited earth. And he says, and let all the angels of God worship Him. Yan, mga hindi natin nakita yan. Pero naisulat sa Biblia. No, nang ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli, dinala na niya yung kanyang, okay, firstborn. Wow, firstborn. Sabi niya sa mga anghel, sumamba kayo. Sapagkat yan ay isang new item, no, sa buong sansinukob nung panahon na ginawa ng Diyos yan. Wala pang ganyan. No, wala pang ganyan. Ang kanyang anak ay only begotten lang. Divinity lang. Pero pagkatapos ng isang matinding proseso ng pagkabuhay na muli, eto na. Firstborn son, sumamba kayo. Amen. Amen. Okay, so. But now, through His resurrection, He has been designated the Son of God both with divinity and in humanity. If Christ had never put on human nature,
there would have been no need for him to be designated the Son of God. For in his divinity, he was already the Son of God, even from eternity. Tama naman. Tama naman. Kung hindi siya nagkaroon ng humanity, okay, hindi niya isinuot ang humanity, no? Hindi naman siya kailangan ng i-declare o hindi na rin siya kailangan isilang pa para maging anak ng Diyos. Anak na siya ng Diyos eh. Anak na siya ng Diyos. Kaya dahil meron siyang humanity, kaya kailangan niya magkaroon ng isang birth uli. Okay? At hindi lang yan. Dahil ang kanyang buhay na ibahagi rin sa marami mga piniling anak ng Diyos, mga piniling tao ng Diyos, kailangan din siyang i-declare bilang firstborn son. So, dalawang bagay ang nangyari sa kanyang pagkabuhay na muli. Una, na-declare siya bilang anak ng Diyos sa kanyang humanity, okay? Kasama ang kanyang divinity. Isang proseso yan. Isang kapangyarihan yan. No? Pwede natin gamitin yung word na transfiguration yan. No? Pagpasok sa bagong anyo, ito ay mga kapangyarihan, no, na isinasagawa ng Espiritu Santo. So, yun yung una. Pangalawa, okay, yun din yung proseso ng pagkabuhay na muli. Okay, na siya ay naging panganay na anak ng Diyos. Kaya kailangan ng declaration. Declaration parang celebration yan. Eto na. Meron ng panganay na anak ng Diyos. No? At ang naging sanhi para maging panganay na anak ng Diyos ay tayo, na mga isinilang din bilang marami mga anak ng Diyos. Kung wala tayo, hindi siya pwede maging panganay na anak. So, yun yung maganda doon. Meron tayong share dito sa mga pangyayaring ito. No? O siyempre, yung pagiging anak ng Diyos sa bahagi ng pagkatao ng Panginoon, yun ay wala tayong share doon. Talagang yun ay naproseso ng Diyos. Pero yung pagkapanganay na anak niya, okay, ay may share tayo. No, tayo ang naging dahilan bakit siya naging panganay na anak ng Diyos. Ang saya. Di ba? Ang saya. Ang daming anak. Amen. Amen. Okay, so tuloy natin. Kaya sinasabi ko lahat ng ito para mas makilala natin ng hustong Panginoon. No? Siyempre, maraming tao sa mundo ang palaging ina-address lang, Panginoon, ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang bugtong na anak ng Diyos. No? Kaya gustong-gusto nila yung John 3:16, for God so loved the world that He sent His only begotten Son. Kaya yun yung tumitimo lang sa kanila. Only begotten Son, only begotten Son. Tama naman yan. Nung din sinugo siya, talagang only begotten pa lang siya. Pero hindi na nila na-follow up na nung siya ay nabuhay na muli, firstborn na siya. Di ba? At yan, okay, din ang araw na tayo ay naging maraming mga anak ng Diyos. Kasi kung hindi tayo naging maraming mga anak ng Diyos, paano niya i-declare na firstborn yun? Di ba? So pwede natin sabihin, nung siya ay naging naisilang, kasabay na rin tayo dyan. Kasabay na rin tayo naisilang dyan. Kasi kung hindi pa tayo naisilang, hindi siya magiging firstborn. Di ba? Kailan ba nagiging firstborn ang isang tao? Pag may sumunod ng naisilang sa kanya. So, yun ang ano. Kaya ito ay isang, pwede nga natin sabihin, yung pagkabuhay na muli ng Panginoon. Ay, nako. Mass birth. Sinilang siya. Sinilang din yung marami mga anak ng Diyos. Sabay-sabay. At nagkaroon ng isang panganay na anak. No? Amen. Amen. God sent His Son in the likeness of the flesh of sin. This indicates that Christ did not have the sinfulness of the flesh.
He had only the likeness of the flesh of sin. O ito naman. So sinasabi sa atin, I think this is Romans. Okay, Romans 8:3 to. Na nung pinadala ng Diyos ang kanyang anak, okay, siya ay pinanganak sa anyo ng makasalanang laman. No? Siyempre, pag sinabi nating laman, ito ay negative. Kasi ang tao ay naging laman nung siya ay natisod. Bago natisod ang tao, ano siya? Kaluluwang buhay. Di ba? Nung nilikha siya ng Diyos, sabi ng Biblia, ang tao ay isang kaluluwang buhay. Pero nung natisod ang tao, dun tinawag ang tao na laman. Nung dumating ang Panginoon, dinala siya rito ng Diyos, sinugo siya. Sinabi na siya ay nasa anyo ng laman ng kasalanan. Bigyan natin ng pansin yung salitang anyo. Ibig sabihin, itsura lang. Itsura lang yan. Okay, so sabi rito, this indicates that Christ did not have the sinfulness of the flesh. He had only the likeness of the flesh of sin. So ang kanyang pagiging laman ay anyo. Anyo lang siya. Mukha lang. Pero hindi naman talaga siya makasalanan. At wala siyang kasalanan. Siya ay naging tao, at nung siya ay naging tao, ang tao ay laman na, kung tawagin. No? Pero ang Panginoon ay laman sa anyo, hindi sa kalikasan. So kailangan bigyan natin ng pansin yan. No? Baka kasi sabihin natin, laman din pala ang Panginoon eh. O hindi, ako laman din. No? Tayo ay laman na may kasalanan. Siya ay laman sa anyo. Amen. So ito, sabi niya. In this respect, he was like the bronze serpent lifted up in the pole in the wilderness. The bronze serpent had the form of a serpent, but it did not have the poisonous nature of a serpent. So, sa pagsasalarawan, siya ay hinalintulad doon sa tansong ahas na itinaas doon sa tikin nung panahon ng mga Israelites. Kasi may kwento yan eh. Nung panahon ng mga Israelites, dahil nagrebelde sila sa Diyos, nagpadala ng mga ahas ang Diyos. Marami mga Israelites ang natuklaw, pinarusahan niya. Tapos yung mga Israelites, nung naghihingalo na silang ganun, nakita ni Moses, nanalangin si Moses para sa kanila. At inutusan ng Diyos si Moses na gumawa ng isang tansong ahas. Nilagay doon sa tikin, doon sa pole, at itinaas. At lahat ng mga Israelites na natuklaw ng ahas, titingin lang sila doon sa tansong ahas. Gagaling sila. At pagdating sa John, kasi mga pagsasalarawan sa Old Testament, pinakita ni John na yung tansong ahas na iyon, okay, ay type ni Kristo. Type. No? Sagisag ni Kristo. No? Si Kristo ang tunay na tansong ahas. No? At alam natin, ang forma ng ahas ay si Satanas. Si Satanas. At ang forma ng ahas ay forma ng laman. Pero itong ahas na ito, tanso lang siya, mukhang ahas lang, pero walang lason. No? Siya ay naging sacrifice natin, hain natin sa anyo ng laman upang ang lahat ng mga kasalanan mailagay sa kanya. No? At siya ay mamatay para sa atin. Pero wala siyang kasalanan. Walang lason ang Panginoon. Ang kanyang pagiging laman ay anyo lang. Katulad ng tansong ahas, pwede mong hawakan yan. Hindi ka mamamatay dyan. Tanso lang yan. Pero ang tao hindi tanso. Talagang laman. Tayo ay laman. May lason tayo. Kaya nga, nag-iingat din tayo sa tao eh. Kasi lahat ng tao ay mapanganib. No? Kaya maraming nai-scam eh. Kasi akala mo lahat ng tao mga mabubuti. No? Kaya mag-ingat tayo sa mga ahas na may lason. Pero sa Panginoon, oh Lord Jesus, wala kang lason, Panginoon. Naging laman ka. Nakatulad ko, pero sa anyo lang. No?
So, yan yung ibig sabihin nito, di ba? So, ito ay mga kaalaman tungkol kay Kristo. Amen. Okay, so tuloy ko yung basa. Because Christ, the Son of God, hath clothed himself with the flesh, he needed his human nature to be designated the Son of God in power by resurrection. So yun din ang isang dahilan. Bakit yung kanyang humanity, okay, ay kailangang maitalaga bilang anak ng Diyos. No? At sa pagsasagawa, ito ay sinagawa sa pamamagitan ng kapangyarihan na ang isang laman, bagamat siya ay nasa anyo ng laman, kailangan pa ding dumaan sa isang proseso upang siya ay gawing anak ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng kapangyarihan. No? Kasi una-una, hindi naman siya talaga anak ng Diyos, yung kanyang humanity. Okay, maski na yan ay walang poison, hindi pa yan anak ng Diyos. So, pwede ko rin gamitin na example si Adan. Si Adan bago natisod, wala naman siyang kasalanan eh. Pero siya ay nilikha lang ng Diyos. Hindi siya anak ng Diyos. Anak pa ng Diyos si Adan nung bago siya natisod? Hindi. Kaya nga dinala siya sa puno ng buhay eh, para makibahagi siya sa buhay ng Diyos. Dahil bagamat wala siyang kasalanan, hindi rin siya anak ng Diyos. Ang Panginoon nung dumating dito, wala rin kasalanan. Merong anyo ng tao. Wala naman lason. Wala naman lason yan. At pwede ko nga sabihin, mas mainam yung humanity ng Panginoon. Siguro, o maaari sabihin kong mas mainam yun. Kaysa doon sa humanity ni Adan, bago siya natisod. Pero hindi rin anak ng Diyos. At ito ay naging anak lang ng Diyos sa pamamagitan ng proseso ng pagkabuhay na muli. At dyan din ang time na tayo ay naging anak ng Diyos. Kaya, Panginoon, sinasamba kita sa iyong pagkabuhay na muli. Isang accomplishment talaga. Amen. Amen. Death in Adam is terrible. The death of Christ, however, is wonderful. This is because his death terminated all the negative things and opened the way of resurrection. Through resurrection, Christ was transfigured and designated the Son of God. So kinambing yung death kay Adan at death of Christ. Malaking pagkakaiba yan. Yung kamatayan, okay, pero dito binabanggit, death in Adam. Ang ibig sabihin ng death in Adam, ito yung mga namatay, okay, na hindi nakapasok kay Kristo. Terrible. Terrible. Di ba? Kaya kuminsan kung may mga taong namamatay, kamag-anak natin, alam natin, hindi naman yan mananampalataya. Sa isang banda, nagdurugo yung puso mo dahil nawala na siya. Pero ang pinakamatindi, hindi siya nanampalataya sa Panginoon. Kaya yan ay death in Adam. Terrible yan. Diba? Kaya nga tayo pag nakita natin yan, yung urge natin sa gospel, gusto natin lahat ng mga tao na kilala natin, kamag-anak, kaibigan, maligtas sana. Para ang kanilang death is death in Christ. No, nakatulad ng kamatayan ng Panginoon, siyempre walang katulad yan. Ang kamatayan ng Panginoon ang pinaka-wonderful death, no, sa buong sansinukob. Alam niyo kung bakit? So, sabi rito, ang kanyang kamatayan ang nagbigay ng katapusan sa lahat ng mga negatibong bagay. Nagbukas ng daan para sa pagkabuhay na muli at sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristo. Okay, siya ay nakapagbagong anyo at naitalaga bilang anak ng Diyos. No, so yan yung maganda. Okay, so since Christ was already the Son of God, how could there have been the need for Him to be begotten as the Son of God? Acts 13:33,
which quotes from Psalm 2:7, indicates that Christ was begotten as the Son of God on the day of his resurrection. But was he not the Son of God before that day? Certainly he was. Nevertheless, he still needed to be begotten by resurrection because he had put on humanity. As to his divinity, there was no need for him to be begotten. But as of his humanity, there was the need for this. On the day of his resurrection, Christ's flesh was uplifted and transfigured into a glorious substance. Amen. So yung pagiging anak ng Diyos, okay, hindi naman siya kailangang isilang muli, no, bilang anak ng Diyos kung wala siyang humanity. Kaya katulad ng binanggit natin, ang kanyang humanity ay tinawag ding flesh, no, pero sa anyo lang, pero hindi maganda. No, kaya may pangangailangan na ang kanyang laman, no, ay maproseso, matransfigured para maging anak ng Diyos sa kaluwalhatian. At yan ay nangyari sa kanyang pagkabuhay na muli. Sa kanyang pagkabuhay na muli, itong tinawag na flesh of sin, no, flesh of sin in form, okay, in likeness, flesh of sin in likeness, katulad ng laman na makasalanan, katulad ng laman na makasalanan. Walang kasalanan pero katulad ng laman ng makasalanan, no, ay kailangan maproseso. Kung hindi siya nag-anyong tao, hindi siya kailangang maisilang na muli bilang anak ng Diyos. So yun yung pinapakita sa atin. Yun yung sagot sa tanong na bakit pa niya kailangang maisilang para maging anak ng Diyos? Hindi ba anak na siya ng Diyos? Tama naman. Pero ang sagot dyan, kailangan dahil sa siya ay merong anyo o dabit, pwede natin sabihin, na tinatawag na nasa larawan o anyo ng laman na makasalanan. Kaya kailangan niyang maisilang muli, no, upang itong laman, okay, na nasa anyo ng kamatayan ay maging isang maluwalhating substance. Yan ay ang anak ng Diyos. Amen. Amen. So this was the begetting in power by resurrection. This begetting was also the designation. In this way, Jesus, the man in the flesh, was begotten and designated the Son of God. Amen. So Tagalogin ko to. Ito ang kanyang pagkasilang, okay, sa kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Naku, biro mo, pagkasilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. Okay, at ang pagkasilang na ito ay isang pagtatalaga. Sa pamamagitan nito, si Jesus, isang tao ng laman, ay naisilang na italaga bilang anak ng Diyos. Amen. So, yan. Oh, Panginoong Jesus, sinasamba ka namin. Panginoon, ikaw ang anak ng tao. Ikaw din ang anak ng Diyos. Ikaw ay dumating na katulad sa anyo ng makasalanang laman, sabalit ikaw ay walang kasalanan. Panginoong Jesus, salamat sa iyong muling pagkabuhay. Ang pagkabuhay na muli na dinaanan mo ay nagdala ng isang kapangyarihan upang ikaw ay isilang bilang anak ng Diyos sa bahagi ng iyong pagiging tao. At ikaw din ay sinilang bilang panganay na anak ng Diyos. At kaming lahat ay sama-samang naisilang na kasabay ng iyong pagkasilang bilang panganay na anak ng Diyos. Panginoon, salamat sa mga kaalaman na binibigay mo sa amin. Amen.